sa mga wardrobe. Kinakareer ang mga outfits namin. Kasi yung Acero, very contemporary siya eh. Hindi siya katulad ng mga Telefantasia. Mga idea ni Direk is yung napapanahon sa Empire, puro black. Ang color palette niya is black, madilim yung lugar. Unlike sa Advocate, very colorful dun eh. At para naman sa cyber look ni Greco, bumalik ako sa pinaka-basic na prosthetics, which is the use of gelatin na walang ginagamit na adhesive. Mula sa mga maliliit na makeup hanggang sa maging prosthetics na or prosthesis na kinoconnect sa katawan niya para makuha yung effect na cyborg siya. After Kamandag, I wanted to learn a different art for Acero. I wanted to show a different martial art. Na inaral ko rin naman siya noon. Taekwondo is a mix of Aikido and military martial arts. Bago kami gumawa ng fight scenes, so nag-brainstorming kami ni Chard kung anong magandang gawin sa eksena na yon. Wala nang problema kay Chard. Kondisyon na kondisyon siya. So dinagdagan lang namin ng Taekwondo. He's a very collaborative talent. Chard is always concerned kung ano yung gusto ng director, kung nagawa niya yung hinahanap mo. Alam niya kung ano yung gusto niya makuha from a fight scene, for example, or an action scene. And Chard has enough experience also. He's been doing this for many years already. Ang maganda sa kanya is ayaw niyang maulit yung nagawa na niya before. at sa aming pagbabalik, makikilala niyo na ang iba pa naming kasama sa team. Ito ang codename Acero. The Dubai Manila Journey. I feel very fortunate dahil hindi basta-basta ang cast na in-assemble ng GMA7 para sa codename Acero. At para makilala nyo na ang ating mga kasama, let's start the Codename Acero Connection. Ako si Ibsen Adusamis. Abangan nyo magiging papel ko sa buhay ni Greco upang matupad ko ang aking ambisyon. Ewan ko sa inyo. Basta ako. Lagi ako nasa kampo ni Greco. Heron Aguilar, at your service. Lalo na sa mga chika babes. At ako naman si Michael V, gaganap bilang Bod GX, ang reliable na gadget guy ng Advocate. Na gusto maging agent na kagaya ni Greco, pero ewan ko, mahihirapan yata siya. Pero si Emily, kailangan mapasakin din siya. Ako si Dave, ang lalaking aangkin kay Emily. Lady Q, matinik na pinuno ng Advocate. And I'm always on the lookout sa mga kilos ng mga kalaban. And I'm out to prove them that in this business, women rule. Matigas kasi ang ulo ni Emily. Ayaw mo makasalan si Dave? Hoy, Emily! Makinig ka sa lola mo, ha? Ako si Apollo. Anak ko si Claire. Bahagi ako ng Empire. Ang ahensyang kalaban ng grupo ni Greco. Sana pansinin ako ni Greco. Hindi ako sanay na binabaliwala ako. Kung ang codename ni Gary Apollo, ang codename ko na may Jupiter. Isa lang ang gusto namin kalabanin. Yang may codename na Acero. Dapat malaman ni Greco na ako nagmamayari sa kanya. Ako si Daiza Tagimoro, ang creator na cyborg na Greco. Oriana ang pangalan ko. At nagtatrabaho rin ako sa Advocate gaya ni Greco. May iba rin akong diskarte sa buhay. Kung ano yun, abangan mo na lang. Ex-girlfriend ako ni Greco at pilit ako nakikipagbalikan sa kanya. Against all odds, gagawin ko talaga ang lahat para bumalik siya sa akin. Si Greco? Idol ko yun eh. Kaya hindi ko magagawang labanan siya. Ako si Vladimir. Ako ang magiging mortal na kalaban ni Greco. Mahal na mahal ko ang anak kong si Greco. Pero may alam akong lihim tungkol sa tunay niyang pagkatao. Dahil nakalaban ko si Greco. Pero ang totoo, kaibigan ko siya. Hindi ko alam kung bakit maraming girls ang na-attract kay Greco. I hate to admit it, but I'm one of them. Kawawa naman ang ate Emily ko. Dahil sa akin napilitan siya magtrabaho sa ibang bansa. Sana makakita na ako. Ako si Gigi. Galugong bulong. Ang napakamasayahin at napakakigay na best friend ni Emily. Kaya syempre, ang away ng best friend ko. Away ko.
Kahit spoiled brat ako, love na love pa rin ako ni Kuya Greco. Kaya kong tiisin ang lahat ng hirap para sa mga anak kong si Emily at si Nikki. Pero kailan kaya talaga giginhawa ang buhay namin? Mabangis, matapang, arogante. Hindi yung karakter ng Ibsen. Siguro, pag napagod ng tao to, akala na talagang arogante ako. Pero character lang yan. Ang role ko dito, ako si Lady Q. Ako yung parang head or yung parang boss dito sa Advocate Communications. Parang isang grupo kami na may mga misyon na kailangan gawin. So ako yung tigasabi kila Betoy, kila Jano, kila Richard kung ano yung mga mission na kailangan nilang i-accomplish. Alam mo, pagaling sa TV kasi, usually you're on your own pagdating sa acting. Hindi ka na masyado na mamonitor ng director or ng assistant director or na mamotivate pagdating sa acting mo. So, you cultivate your own method, your own acting. And slowly, nakikita ko si Richard na nagsisikap siya, natututo siya at gumagaling na sa kanyang acting. Pag inabot ka, bang, bang, bang. Pag inabot ka, pag inabot ka, bang, bang, bang. Pag inabot ka, boom, boom, boom. Pag inabot ka, bang, bang, bang. Pag inabot ka, boom, boom, boom. Acero, bang, bang, bang. Acero, boom, boom, boom. Acero, bang, bang, bang. Acero. Codename Acero. Bukas na pagkatapos ng 24 oras.